Isang mapagpalang araw po ng Lunes sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Lunes sa loob ng ika-30 linggo sa karaniwang panahon. At ngayon pong ika-30 sa buwan ng Oktubre ay sinasagawa po ang Sangguniang Barangay Elections at ang Sangguniang Kabataan Elections. Good luck po sa lahat ng mga kandidato. Ingat po sa lahat ng mga boboto. At sana po ay panalangin natin ang pagkakaroon ng isang mapayapa, ligtas at makatotohanan at makatarungang halalan sa araw na ito. Pagbati po sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga viewers, followers, and supporters of our daily gospel reflection, at sa lahat po ng mga benefactors na tumutulong sa pagtataguyod ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua, sa mga miyembro sa mga bukas palad ni San Antonio at ang mga members po ng 1,000 Club of St. Anthony. Sana po kayo ay nasa ligtas na kalagayan saan man kayo naroroon. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. At welcome po sa ating daily gospel reflection. Sama-sama po nating pagninilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, pagninilayan natin ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Mula po ito sa ika-13 kabanata, mga talata 10 hanggang 17. Ang pamagat po na binigay ko sa pagdinilay ay nagsasabing, God's laws are made for the good of all. Ang batas ay ginawa ng Diyos at binigay sa tao para sa kabutihan ng tao at ng lahat. Mga kapatid, ang batas na nagtuturo na tumulong sa kapwa at gumawa ng mabuti ay wala naman talagang pinipiling panahon. Bagamat ang araw ng linggo ay itinalaga bilang araw ng sama-samang pagsamba at pananalangin para sa ating mga Katoliko, isang banal na araw kung kaya't ito ay dahilan at itinalaga para sa ating sama-samang pagsamba bilang pamilya ng Diyos. Pero hindi po nangangahulugan na como ang linggo ay araw ng pahinga at araw ng pangilin at pagsamba sa Diyos, ay wala na tayong ibang gagawin kundi ang manalangin, magsimba at magpahinga na lang sa buong maghapon. Hindi po pinagkakasala ng sino man ang pagliban sa pagisimba sa araw ng linggo at pistang pangilin sa dahilan ng pagkakasakit. O kaya naman dahil sa mabigat na pananagutan o responsibilidad. Katulad po, halimbawa, merong emergency, merong isang taong malubha ang sakit at nag-aagaw buhay, at may tinawagang doktor, araw ng linggo, hindi nakapagsimba ang doktor dahil sa tawag ng pananagutan sa propesyon na magligtas ng buhay, kundi man siya makadalo ng misa, hindi po niya ito pinagkakasala. Sapagkat ang pinakamahalaga sa lahat ng mga batas ay ang batas na nagtataguyod para sa kapakanan at kabutihan ng tao. Kung ikaw ay may inaalagaang may sakit, hindi ka makaalis ng bahay dahil sa pananagutan ng pag-aalaga o pag-aaruga sa taong may karamdaman, pwede namang dumalo ng misa online o kahit sa television, sa mga Sunday TV masses, pwede na po yun. Hindi mo ipagkakasala kung ikaw ay hindi makakapunta sa simbahan. Pero kung wala ka naman ibang gagawin at wala namang mabigat na pananagutan, walang emergency, wala kang dahilan para sabihin na, ay, mag-online mass na lang ako. Mga kapatid, sa panahon ng pandemya at mahigpit po ang mga health protocols, pwede po yun. Pero ngayon, highly encouraged na po tayo na pumunta sa mga simbahan para sa lingguhang sama-samang pananalangin at pagsamba sa Diyos. Ayon po sa Code of Canon Law 1752, Salus animarum suprema lex est. The salvation of souls
is the supreme law in the church. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, para bang pinilalabas ng pinuno ng isang sinagoga na sa araw ng pamamahinga, sa araw ng Sabat, ang pagpapakita ng habag at malasakit sa kapwa nangangailangan ay hindi dapat gawin sapagkat araw ng pamamahinga. Walang ibang dapat gawin kundi ang sumamba at manalangin. Ang sabi po sa commandment, you shall keep holy the Sabbath. Yun po ang nakasulat sa English translation. Gawin mong banal ang araw ng pamamahinga. Hindi po sinabing mamahinga ka na lamang at wala ka ng ibang gagawin. It doesn't say you shall do nothing on the Sabbath except to pray and to rest. That is a wrong human interpretation. Ang nais po ng Diyos, gawin nating banal, italaga para sa Diyos ang araw ng pagsamba, ang araw ng pamamahinga. Hindi po sinasabing wala ka ng ibang gagawin kundi magpahinga. Ang panggagamot, ang pagtulong sa kapwa ay pinagbabawal. Hindi po ganon ang nais iparating ng Diyos sa atin. That is why Jesus, on the other hand, claims that God's actions cannot be dictated or restricted by any man-made law. The law of love that commands us to show mercy and compassion is far more liberating than the crippling and legalistic mentality and attitude of the synagogue leader. Ang tunay na batas na mula sa Diyos ay nagpapalaya, hindi po nagpaparalisa at tila ikinukulong tayo sa batas na wala na tayong magawa pang iba. Mga kapatid, una itinuturo po sa atin ng Panginoon that the law of Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Sabbath rest is not about resting perfectly. It is about resting in the one who is perfect. True love and compassion means not only feeling the pains of others, but also being moved to help others who are in pain. Yun po ang tunay na kahulugan ng habag at malasakit. Pangalawa, God's mercy knows no limits and boundaries. Ang totoo, wala naman talagang itinakda ang Diyos na araw sa paggawa ng kabutihan. Lahat ng araw ay mabuti, kung kaya't lahat ng mabuti ay pwede nating gawin sa anumang araw. Love is a fruit for all seasons, sabi ni Mother Teresa of Calcutta. And true love does not need a reason. Pure love comes from the heart without a reason, and it stays for all seasons. The only time that love knows is now and today. Ngayon at sa araw na ito, gumawa ka ng kabutihan. Walang pinipiling panahon ang pagpapakita ng habag at malasakit sa kapwa. Pangatlo, all human laws will fade away, but the law of God will always remain. Lahat ng batas na pwedeng gawin ng tao, pwedeng mabago at mawala. Subalit ang mga batas na itinakda ng Diyos ay mananatili sa habang panahon. In every religion, there is love. But love has no religion because love is above all religions. Ang pag-ibig na walang habag at malasakit ay hindi tunay na pagmamahal. Love and compassion are necessities, they are not luxuries of life. Without them, the world and the humanity cannot live or survive. Sabi po ng isang Tibetan spiritual leader na si Dalai Lama. Kaya mga minamahal kong kapatid, ang batas ng Diyos ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa batas. Sapagkat ang batas ay tinadhana para sa kabutihan at kapakanan ng taong nilalang ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Diyos na bukal ng kabutihan at lahat ng pagpapala, bigyan po kami ng puso at kaisipang bukas sa tunay na kahulugan ng habag at malasakit. Matutunawa kaming magmahal sa lahat ng panahon, magpakita ng habag bilang larawan ng iyong pagiging mahabagin sa amin. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling inyong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share, ibahagi po natin ang mensahe ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita araw-araw sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan, lalo tigit sa ating mga mahal sa buhay. Evangelization should start
at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, mula po sa November 1 hanggang November 9, magkakaroon po ng misa nobinaryo para sa mga yumao nating mahal sa buhay. Kung kayo po ay nakakuha ng mga mass envelopes, sinulatan niyo na po ng mga pangalan ng inyong mga yumaong mahal sa buhay na gustong ipagpamisa for 9 days, mangyari po lamang na ibalik po ang mga envelopes na ito on or before October 31. Bukas na po yun, October 31, sapagkat sa November 1 po, simula na ng mga misa nobinaryo para sa mga yumao. Wala po kami hinihinging exact na amount sa posibleng donasyon na inyong bibigay. Ano man po ang inyong pagkakaloob, kami po ay lubos na magpapasalamat. At sa darating pong December, ay magkakaroon po tayo ng Christmas gift giving, pampamilyang handog ni San Antonio sa panahon ng Pasko. Nananawagan po ako sa mga miyembro ng 1,000 Club of St. Anthony. Sana po tulungan niyo po kami. Kailangan po namin muli ng 1,000 families na mag-i-sponsor po ng 1,000 pesos worth of grocery items for medianoche sa bawat pamilya, sa 1,000 pamilya na pagkakalooban po ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua. Kaya ang kailangan po namin ay 1,000,000 piso sapagkat 1,000 pamilya ang bibigyan at bawat isa ay tatanggap ng regalo na nagkakahalagang 1,000 piso. At meron na po mga nagbigay. Ang number 1 po, taga Mahayhay. Ang number 2, taga Binyan. Ang number 3, taga Pila. 4, 5, 6 at iba pa. Nadagdagan na po at halos sumabot na ng 10 ang nagbigay. Yung pong number 1 na taga Mahayhay, ako po yon. Si Father Jamie po ang number 2 na taga Binyan. At ilan pong mga taga Pila, Laguna at ilang miyembro na po ng 1,000 Club ang nagbigay na. Kaya sana po tulungan niyo po kami upang maging posible ang proyektong ito. Ito po ay bahagi din ng paglulunsad ng programa na kung tawagin ay Kawang Gawa ni San Antonio. Simula po Enero tuwing 13 kada buwan ay magkakaroon po ng programa na may kinalaman sa pagkakawang gawa na pangungunahan po ng iba't ibang samahang pangsimbahan. Tulungan niyo po kami po ay lubos na magpapasalamat. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.